Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. At tayo po ay kagagaling lang natin sa ating opisina at ito nagkakape tayo. Alam nyo kahapon ang pinag-usapan natin tungkol doon sa testimonial ni Ramil Madriaga na kung saan sinabi niya sa kanyang salaysay sa harapan ng Committee on Justice na ito daw si dating ombudsman na Martires ay hinatiran niya ng bagbag na pera at parang suhol yata ito ayon sa kanyang kwento. So ito po ang ating pag-uusapan. Ito po ang ating ikikwento ngayon. At ang kwentong ito ay parang isang legal thriller na umiikot sa isang tanong. So sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Yung papel, dokumento o ang dila ng testigo? Walang iba kundi si Ramil Madriaga. Dahil kaninang umaga bumulaga sa atin sa headlines, sa social media, sa radyo, sa television, dinideny ng dating ombudsman na si Martires ang mga pasabog ni Madriaga. Okay? So nung una, ang usap-usapan sa balita at base sa report ng COA ay naubos po yung 125 million na confidential funds ng Office of the President sa loob lamang ng 11 hanggang 19 na araw. Doon lang marami nang nagulat. Biruin mo 125 million in 11 days. Grabe, di ba? Pero nitong mga nakarang araw, lumitaw si Ramil Madriaga. Allegedly siya daw yung dating bagman at aide ni Vice President Sara Duterte. At ang sabi niya, nagkakamali kayo. Hindi yan 11 days. Ako mismo ang nagabot ng pera at natapos namin yan sa loob lang ng kulang-kulang 24 oras. Grabe, kung may 125 million ako, hindi ko kayang ubusin ng ilang buwan yun o ilang taon. Grabe, ang gastusan, no? Okay, pero ganito ang nangyari. Yung sinabi na yun ni Madriaga ay lumalabas na correction, no, sa unang pahayag ng gobyerno. Dito pumapasok tuloy na mayroong matinding legal twist. Sabi ni Madriaga, tinatama lang niya yung record ng COA. Pero alam niyo po sa mata ng batas, pag sinabi mong isang araw lang, para mo na rin sinabing peke yung mga naunang resibo na naisumite ng Office of the Vice President sa COA. Nahatching ako. Di bale. Yung mga petsang nakasulat sa liquidation paper na hawak ng COA na nakakalat between 11 to 19 days ay sadyang ginawa lang para magbukang legal. So lumalabas, may falsification of public documents dito dun sa pasabog na yun ni Madriaga. May sabuatan. Ibig sabihin, may mga taong nag-imbento ng mga seminar o kaya operations sa iba't ibang petsa para lang ma-justify yung paggastos ng 125 million pesos. 'Di ba? Lumabas nga yung pangalan ng Mary Grace Piatos, Cheese, no? Tapos kung sino-sino pa. Bilyamin, okay? So dahil doon sa pahayag at pasabog na yan ni Ramil Madriaga, rumesback, no, si Ombudsman Martires. Hindi naman nanamit si dating Ombudsman Martires. Ginamit niya ang tinatawag nating logic of human experience. At abogado to, magaling na abogado to, kaya nga naging ombudsman to. Siyempre, pag humirit yan, may dating din. Okay. So, ganito hirit ni Martires eh. Kung totoo man na magkaibigan daw sila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bakit pa siya gagamit ng isang non-entity o yung taong walang pangalan at posisyon sa gobyerno, no, para mag-abot lang sa kanya ng pera? Sabi niya pwede naman niya akong ipatawag, cellphone, landline, text, no, at ibigay ng direkta yung 125 million o yung parte niya dun sa 125 million. So sa madaling salita,
Ang depensa ni Martires ay hindi ka panipatiwala yung kwento ni Madriaga dahil hindi yan ang takbo ng utak ng mga taong nasa kapangyarihan. Biruin mo, iaabot mo doon sa iiwan mo yung pera sa isang kotse, nakabukas yung trunk, something like that. No, hindi ganyan. Hindi ganyan ang sistema. Sabi ni Martires, no? So, tapos kino-question niya din yung supplemental affidavit. Okay? So, another issue 'yan para sa kanya. Bakit pabago-bago ng kwento? Kasi nung 2025, simple lang yung mga paratang eh. Pero sa 2026, supplemental affidavit ni Madriaga, biglang may nadagdag na assassination plot. Tsaka yung term sharing agreement. Sinabi ni Madriaga na pagdating ng 2025, bababa sa pwesto si Bongbong Marcos at para makapag-succeed si Vice President Sara Duterte. Kaya nagalit ang grupo ng mga Duterte, hindi daw na honor ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo po sa batas, kapag ang isang testigo ay biglang nag-upgrade ng kwento, makalipas ang ilang taon, tinitingnan po yan ng korte ng may pagdududa. Alam yan ng mga trial lawyers. Kaya ingat sila sa mga ganyang klaseng mga affidavit, supplemental, di ba? So, tinatawag itong material inconsistency. Bakit ngayon lang? Bakit hindi kasama sa unang sinumpaang salaysay? Di ba? Yun ang mga magiging tanong diyan, no? So, ngayon, kung nagkaroon ng supplemental affidavit ngayon, paano ito titimbangin ngayon? May original affidavit, tapos may supplemental affidavit ngayon. So, sa isang panig, tingnan natin yung panig ni Madriaga. Sinasabi niyang ang mga dokumento ng gobyerno ay falsified o peke at siya ang saksi sa totoong bilis ng nakawan. So, malakas yung impact na yun yung sinabi ni Madriaga na it is not 11 days, it is actually less than 24 hours. Tapos sa COA, 11 days. That is tantamount to saying there were several falsification of public documents. Okay. Sa kabilang panig, tingnan natin uli si former Ombudsman Martires. Sinasabi niyang ang testigo ay unreliable o hindi mapagkakatiwalaan dahil ang kwento ay hindi logical at pabago-bago. Okay? So, may class dito ng mga magtitistigo. Okay, ang bottom line ganito. Hindi po sapat yung kwento ni Madriaga. Alam naman ng mga abogado yan pag nag-appear dyan sa Committee on Justice, nagbigay siya ng testimonya, hindi po sapat yun para madiin si Martires o ang Office of the Vice President. Kailangan niya ng corroboration. Okay, di ba? Halimbawa, bank records, CCTV, o iba pang testigo na magpapatunay na ang 125 million pesos ay talagang gumalaw sa loob lang ng 24 oras. Parang Channel 7 GMA, no? 24 oras. Ngayon, kung walang ebidensya maliban sa kanyang salita, mananatili itong he said, she said. At sa batas, ang dokumentong opisyal, yung Commission on Audit Report, ang laging may presumption of regularity o mas pinaniniwalaan hanggang hindi napapatunayang peke ang mga dokumentong na isumite sa Commission on Audit. So yung nandyan sa Committee on Justice sa House of Representatives, although nag-testify na siya dyan, so pagdating yan sa Senate Impeachment Court, kinakailangan na ni Madriagang ilabas ang mga ebidensya that will corroborate his previous testimonial before the Committee on Justice at the House of Representatives. Okay? Pero malakas ang impact niyan. Yung sinabi niya na less than 24 hours na ilabas na wala ang 125 million. That is tantamount niya to falsification of public documents aside from the original allegations and accusations against the Vice President. Ang kinakailangan lang niyan dyan, pagdating sa trial, makorroborate siyang kanyang pinagsasabi. Otherwise, magsisilbing self-serving lahat.
yung mga affidavit na isinumite ni Ramil Madriaga. Okay, so sana po may natutunan kayo pagdating sa presentation of evidence at anong klaseng evidence ang dapat isumite aside from the testimonial evidence. So therefore, kailangan niya ng mga documentary evidence dito, kailangan niya ng testimonya din ng another witness that would support his allegations against the Vice President and any other evidence na talagang mapapatibay at mapapalakas ang kanyang mga allegation sa original at sa kanyang supplemental affidavit. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming pong salamat sa inyong lahat.